Siniraan ko silang lahat dahil hindi ako pumayag na mapunta sa iba si Siete, lalo na sa malandi kong kaibigan. Para kasi ako nakukuryente kapag nakikita ko siya, kaya palagi ko siyang inaabangan, hindi ako pumayag na mapunta siya sa iba kahit hindi ako sigurado na ako ang mahal niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Ines at tawagin naman daw nating Siete ang lalaking kanyang naging asawa. Unang nakilala niya si Siete noong mag-inuman ng kanyang mga kaibigan. Simula noon, palagi niya na itong inaabangan. Pero ang unang niligawan ni Siete ay ang kaibigan ni Ines na malandi at gold digger, kaya tahimik lang siya at hinayaan niya lang si Siete. Pero bigla na lang nabuntis ang kaibigan ni Ines ng isang 60 years old. Simula noon, huminto na sa panliligaw si Siete. Paglipas naman ng ilang buwan, isang kaibigan naman ni Ines ang niligawan ni Siete, pero ganun lang din na nangyari dahil nabuntis din siya ng iba. Pero sa pangatlong pagkakataon, may niligawan na naman si Siete na kaibigan na naman ni Ines at ang nasa isip ni Ines, kaya lang ito niligawan ni Siete dahil malaki ang kanyang joga bait. Kaya sinabi ni Ines sa kanyang sarili na hindi na pwede ito dahil sobra na siyang nasasaktan, kaya siniraan niya ang dalawa. Pinuntahan ni Ines ang kaibigan niya na nililigawan ni Siete at sinabi niya na sila na ni Siete ang magkarelasyon. Bumiyahe pa siya ng 3 oras para lang masiraan niya si Siete sa babaeng malaki lang ang joga. Ganon din ang ginawa niya kay Siete dahil pinuntahan niya ito para lang sabihin na may iba ng boyfriend ang kaibigan niya na nililigawan ni Siete na malaki ang joga. Birthday noon ni Ines, kaya inimbitahan niya si Siete na makipag-inuman. Bigla na lang nalasing si Ines at umamin siya kay Siete. Ang sabi naman sa kanya ni Siete ay matagal na pala siyang gustong ligawan, pero akala niya na may ibang boyfriend na si Ines. Simula nun ay naging sila na at may nangyari na rin sa kanila, kaya ipinakilala na siya ni Siete sa kanyang mga magulang. Pero ayaw sa kanya ng nanay ni Siete dahil harap-harapang sinabi sa kanya na isa siyang matabang malandi. Kinabukasan ay pinuntahan siya ni Siete para mag-sorry sa kanya at sinabi na sumama siya dahil may ipapakita siya kay Ines. Pumunta sila sa isang malaking kubo na dating bahay nila Siete at ang sabi ni Siete ay doon daw siya tumitira sa tuwing nag-aaway silang mag-ina. Nahakot na rin pala ni Siete lahat ng gamit niya papunta sa kubo, kaya napatunayan ni Ines na mahal talaga siya ni Siete. Graduating pa lang si Ines noon ng high school nang pangakuan siya ni Siete na pakakasalan siya pag uwi ng daddy ni Siete galing ng abroad. Hindi naman nagtagal, nalaman na rin ng tatay ni Ines na may boyfriend na siya, kaya napilitan siyang ipakilala si Siete. Sobrang kaba naman ni Ines dahil pinalabas siya ng bahay at ilang oras nag-usap si Siete at ang tatay niya na silang dalawa lang. Nagulat na lang siya na magkasundo na pala ang dalawa dahil pareho sila ng hilig sa buhay, lalo na sa pagwe-welding. Parang mas naging gusto pa nga ng tatay niya si Siete kaysa sa kanya, kaya paglipas lang ng 1 taon ay kinasal na sila ni Siete. Nang dahil na rin sa impluwensya ng tatay niya dahil halos sagutin niya ang lahat ng gastos para maikasal lang sila sa huwes. Garden wedding ang naging kasal nila at ang mismong mayor pa nila ang pumunta sa bahay nila para lang maikasal sila ni Siete. At paglipas naman ng 1 taon nilang kasal, ipinanganak na ni Ines ang kanilang panganay at nasundan naman ito agad ng pangalawa. Mahal na mahal sila ng mga magulang ni Ines, lalo na ang kanilang mga anak na sobrang minahal ng kanilang lolo at lola. Pero isang araw bigla na lang nagsabi sa kanya si Siete na gusto niya munang tumira sa bahay ng nanay niya para makasama nito ang kanyang mga apo. Pumayag naman si Ines dahil nirerespeto niya ang kagustuhan ni Siete at hinatid sila ng tatay ni Ines. Pero noong nandun na sila sa bahay nila Siete, para bang ayaw bumaba ng sasakyan ni Ines dahil alam niya na ayaw pa rin sa kanya ng kanyang biyanan. Nagdadamdam din kasi si Ines dahil kahit isa sa kanyang in-laws ay walang pumunta sa kasal nila ni Siete. Naibaba na lahat ng kanilang gamit, pero si Ines ay nakaupo pa rin sa loob ng kanilang sasakyan, kaya naramdaman ng tatay niya na ayaw niya talagang sumama kay Siete. Kaya sinabi ng tatay ni Ines na kung ayaw mo talagang maiwan dito, maghiwalay na lang kayo ng asawa mo. Nagkahiwalay sila ni Siete at nagbuhay dalaga si Ines dahil palagi lang siyang naglalaro ng mahjong kasama ang kanyang mga pinsan. Iniiwanan niya ang kanyang panganay sa pangangalaga ng kanyang nanay at ang pangalawa naman ay isinasama niya sa paglalaro ng mahjong dahil marami din naman nagbabantay doon. Hanggang sa nung minsan na pinagpasapasahan ng mga kaibigan niya at kasama niya sa mahjong ang pangalawa niyang anak, hanggang sa ang kumari niya na ang kumarga. Ang hindi alam ni Ines ay nandun pala si Siete, kaya bigla na lang nitong inagawang anak nila at ipinasok sa bahay ng kanilang mga kaibigan kung saan sila nag-iinuman. Hindi nila mabawi ang bata, kaya bigla na lang sumugo doon ang tita ni Ines at sinabi niya kay Siete na ilabas mo ang bata, hindi mo tunay na anak yan. At yan ang mga salita na talagang tumatak kay Siete na hindi niya makalimutan, kaya dumating din ang kapatid ni Ines na may dalang tubo. Sinabi ng kapatid ni Ines na sushoktayin ko yang si Siete kapag hindi niya ibinalik ang anak mo. Pumasok sa loob ng bahay si Ines para kausapin si Siete, na abutan niya itong umiiyak at nagmamakaawa na sana ay magsama na sila uli. Kaya napailing na lang si Ines at sinabi niya na alam mong ayaw sa akin ng pamilya mo, pagkatapos ay ititira mo ko doon sa maghapon na nagtatrabaho ka, sila ang kasama ko. Parang hindi nila ako nakikita, parang wala ako sa kanila, kaya umalis na si Ines kasama ang kanyang anak. Kinabukasan ay meron pang pangyayari na malalaman nyo sa susunod na video dahil meron pa itong part 2.